Pangulong Marcos po talagang nakaschedule siya. Pero kailangan niya pong umattend ng ASEAN Summit sa Malaysia. Na doon po si Presidente Marcos ngayon. Kasi po ang susunod na host ng ASEAN Summit, 50 years of ASEAN, is it Philippines by January 2026. So nandun po siya, tinurn over po. Kaya ang naging representative po ni Pangulong Marcos kahapon ay walang iba kundi si Secretary John Vic Rimulya na DILG Secretary. Dumating rin po si Chief PNP Nartates at of course nandiyan ng Philippine Sports Commission, ako tsaka yung mga commissioners natin. So napakarami yun. Dami ko nakitang gobernador kagabi. Namit ko si Governor Roel. Nakita ko rin si Governor Bons Dolor nandiyan rin po yung mga mayors na Zamboanga, Mayor ng Baguio, Benji Magalong, dumating rin po, Congressman Mike Lee. Talagang punong-puno ang Jensan. Talagang magandang sports tourism campaign to and sana natutuwa rin yung mga negosyante natin dito yun na benefit sa ginagawang hosting ng General Santos City. Well, alam naman natin talagang pag-atleta mas matipay din ng mga niya, kalagayan, no? Share ko sa inyo, talagang sigh of relief ako kagabi na hindi umulan eh. Kasi alam niyo, sabi ko nga, when I experience yung opening ho ng Paris Olympics noong 2024, kami hong lahat ng delegado nakaparong, 7 oras yung umuulan eh. Pero the show must go on. Tapos, nung binigay nung mga organizers yung kapote, baliwala na yung kapote kasi basa na yung barong. Pero hindi ka magrereklamo at hindi rin naman kami nagkasakit kasi siguro nga yung excitement na dumalo sa ganitong malaking kompetisyon, tatalunin kung ano man yung sakit ng katawan. Uminom na lang ng paracetamol after. Yun rin ginawa ko kaninang umaga para unahan na. So our athletes, kailangan, mahirap naman sabihin, keep yourselves dry kasi lalo na kung ang laro mo nandiyan, no? Ang importante lang, doblehin lang siguro yung dose ng vitamin C, di ba? Kasi talagang the show must go on. Ganun ang sports eh. Galing po ako kaninang umaga, 9 o'clock, opening ng cycling. Kasama sa sport yun eh. Kung minsan mainit, kung minsan maulan, pagalingan kayo kung mainit, pagalingan kayo kung maulan. So yan po ang nangyayari ngayon. Pero nakita ko naman yung weather will improve tomorrow. And sana naman, wag naman maging masyadong mainit kasi mahirap rin nakalaban yun. But so far so good. Lahat po kami dito sa organizing committee with the host city and PSC, sinisiguro naman namin na talaga kung anong kailangan gawin, kung ano yung problema na masusolve. Posible namang walang problema, ganito kalaki, 25,000 tayo dito eh. Pwede ba namang walang problema? Pero solving lang po kagad. Yun lang po yung importante. But seriously, excited po talaga kami ni Secretary Sani Angara. For the longest time, kay PSC yan, yung palarong pabansa ay DepEd yan. But that is the decision of previous leaders of PSC and DepEd. Sabi nyo ni Secretary Angara, sa akin po, kasama ang mga USEC ng DepEd, commissioners ng PSC. Hindi ho, iisang grupo lang ho kami. Ngayon every time may palarong pabansa, we need to be together. Yung development ng bata sa sports and education, ang ganda ko ng point ni Yusek Malcolm Garma, yung Chief COO ng palarong pabansa. Ano ang usapan namin ni Yusek Malcolm? Plan natin para lahat ng magpapatakbo ng sport ay yung PSC at yung NSA. Plan natin para yung magpapatakbo ng admin, magpapatakbo ng organisasyon, yung magpapatakbo ng logistics, ay yung DepEd because malawak yung kanilang organisasyon eh. So it is really just working together.
Number two, importante ho na hindi na mag-overlap ang Batang Pinoy at Palarong Pambansa in the soonest possible time. Hindi po pwede si Batang Pinoy ganun din. Nagduduplicate po eh. Di ba? So parang doble yung resources, hindi natin na ma-maximize yung training opportunity and scouting opportunity for the youth. Kaya kami po, sa PSC, sabi ko nga, ako po sa Palarong Pambansa, pag-aaralan ko po ito for 2026. Maybe it is a good idea. It is a good baby. It is a good idea. Bakit hindi 8 to 15 ang Batang Pinoy? Bakit hindi 16 to 21 ang Palarong Pambansa? Then you have a national championship per sport for the elite. Yung age group po, maaaring magbago yan. Pero hindi po mag-overlap yan. Kasi since when ang Palarong Pambansa? 1948. Napaka-iconic. Palarong Pambansa, it is your national games. So, ako as chairman, hindi ko sasabihin, hindi ko papamigay ang Batang Pinoy pag kay PSC yan. Hindi ko ganun yun. Ang importante ho, kasama namin yung sa National Athlete Development Program and National Grassroots Program. And if we have to call, moving forward, if we have to call the Batang Pinoy, the Batang Palarong Pambansa at Palarong Pambansa, I will be very happy. Everybody will understand. Yan ang dapat gawin. So yan po. Thank you very much for that beautiful question. Marami po tayong i-improve and I will make sure, we will make sure that all of this will benefit yung youth athlete natin for our national grassroots program.